Alright mga kapatid, tinututukan natin ngayon ang nalalapit, wag naman sana no, pero eto'y usap-usapan na. Nalalapit na pagsiklab ng ikatlong laban ng pandaigdigan dahil nagkakagirian na nga ang mga NATO countries at ang Russia. Ngayon dito sa balitang ating panonoorin mga tol, naiulat, natutulungan daw ng Russia ang China, no? Para sakupin itong Taiwan. Again mga tol, wala tayong pakialam doon sa Taiwan, pero hindi ba ito'y magdudulot mga tol ng mas malawak pang gulo, no? Imbis na China at Taiwan lang mga tol, ngayon mai-involve na rin ang Russia. Pero siguro hindi naman kasama ang Russia sa aatake, no? Kasi ang sabi rito mga tol, Chinese President Xi Jinping has instructed the People's Liberation Army o yung PLA Navy nila, yung PLA, to be prepared o maghanda na to militarily take control of Taiwan by 2027. Sabing ganun mga tol, ayan, nakalagay rito yan sa report. Hindi po galing sa akin yan. Tayo ay magbibigay lamang ng reaksyon sa mga balitang ito. However, sabing ganon, launching a large-scale amphibious assault poses significant risk as suitable landing sites are limited due to the steep gradients and low load-bearing capacity of most pitches. While capturing airfields could enable airborne troop deployments, Russia's experience in Ukraine demonstrated how quickly runways can be rendered unusable. As a result, the PLA is actively exploring alternative methods and locations to diversify its options for moving forces onto Taiwan. So marami pang kailangan sanayin o matutunan itong China bago nila tuluyang mapagtagumpayang sakupin etong Taiwan, kasi kakaiba rin talaga yung yung kakaiba rin yung depensa nitong Taiwan bukod dun sa hulma ng kanilang bansa at saka yung naglalakihang mga bundok doon mga tol. Ngayon, ang ulat mga kapatid ay tuturuan o sasanayin daw ng Russia itong China para mas lalo silang maging epektibo, no, sa pagsakop dito sa Taiwan. So alamin natin ang buong detalye mga kapatid mula rito sa WION. Sama-sama natin itong panoorin at bigyan natin to ng reaksyon and syempre opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Kasi tatandaan ninyo mga tol ang sinabi ni PBBM, kung sakasakali daw na magkaroon ng gera ang China at US over Taiwan, there's no way daw, no? Walang paraan para hindi maging involved ang Pilipinas. So kailangan din natin maghanda about dito sa mga pangyayaring ito. Panoorin natin mga tol. All right. Russia has reportedly agreed to provide China with advanced military training and equipment to enhance its airborne capabilities. Airborne capability. Siguro yun yung yung maghuhulog ng mga sundalo, no, mula sa eroplano tapos pababa, no, para dun sa pagsakop nila rito sa Taiwan. So magpo-provide ang Russia ng mga modern na mga advanced, 'di ba? Mga kagamitan din siguro dito sa China. Potentially strengthening Beijing's ability to seize Taiwan. According to recently obtained documents, Russia is granting China access to advanced training and technology in airborne operations, an area where experts say Russian expertise remains superior. Russia's expertise remain superior. So magaling dito ang Taiwan, ang Russia mga tol. Well, kasi ang mga kapatid, alam naman natin ng China, though advance ang kanilang mga kagamitan, advance yung kanilang teknolohiya, pero sobrang tagal na nung panahon mula nung ma-involve sila sa mga gera. Sobrang tagal na ng panahon at wala silang actual na laban ngayon. Puro sila exercises, puro sila sa mga ganong mga bagay na tutuon. Kaya nga yung mga barko nila lahat puro makikinis 'Di ba? Yung mga jet fighter nila lahat walang dungis yun kasi hindi naman nagagamit yun sa actual na bakbakan. Unlike etong Russia, alam na natin mga tol. 'Di ba? Mas sanay sila diyan, mas subok ang kakayanan ng kanilang mga sundalo kaya magbibigay sila ng advanced training and technology dito sa China para mas epektibo nilang masakop etong Taiwan. The Royal United Service Institute in London has obtained documents suggesting that Russia is assisting China in preparing for a possible invasion of Taiwan. So yun nga, tutulungan ng Russia itong China para sa posibleng o possible invasion dito sa Taiwan.
The documents reveal an intensifying alliance between Russia and China as Moscow seeks to challenge Western dominance and perhaps reshape the world order. Now, the 800-page cache discloses that Russia committed in October 2024 to supply the PLA Air Force with a range of advanced military vehicles. 37 BMD-4M light amphibious vehicles, 11 Sprut SDM-1 self-propelled anti-tank guns, and 11 BTR MDM airborne armored personnel carriers. So ito ang isusupply ng Russia sa China. Ayan oh. Yung mga nakakalagay rito sa listahan, ito oh. Well, the contract valued at $584 million before it was finalized further encompasses command and observation vehicles along Ano, specialized parachute system. Yun nga yung airborne. Gagamitan nila ng ganong taktika at technique itong Taiwan. alongside Kasi hindi nila basta-basta mapasok yun dahil nga doon sa pagitan ng China at saka ng Taiwan, mataas ang bundok doon eh ng Taiwan. So hindi basta-basta pwedeng dumaan lang doon. specialized parachute systems designed to safely deliver heavy equipment from high altitudes. The cache includes more papers showing several negotiation sessions. In April 2024, a meeting in Beijing had China asking Russia to deliver vehicles faster and also give full technical manuals and change the weapons so that they can work with Chinese software and systems. So hindi natin alam mga tol kung matutuloy yung napag-usapan daw, 'di ba nabalitaan natin 'yon ni Xi Jinping at saka ni Trump na hangga't presidente si Trump hindi niya atakihin ang Taiwan, 'di ba? Pero sabi kasi rito, Chinese President Xi Jinping has instructed the People's Liberation Army o PLA to be prepared to militarily take control of Taiwan by 2027. Ayan, malinaw dito. At yun nga yung matagal na nating nababalitaan, di ba? Na eto na yung pinaka parang deadline ng China na kailangan by year 2027, if you, 26 tapos 27 na, kailangan yan, kontrolado na nila yung Taiwan. Meaning, dapat nasakop na nila yun. Other documents describe training for Chinese paratroopers by Russian experts on how to use the weapons and command systems, first in Russia and then in China. So far, both the Kremlin and the Chinese Defense Ministry have not made any comments on the reports. So hindi pa sila nagko-komento about dun sa report na nakuha. Notably, while China has not provided large-scale military hardware for Russia's war, the two countries maintain a close security relationship aimed at countering the US and its allies. In the past year, Chinese President Xi Jinping and Russia's Vladimir Putin have gone to each other's military parades. The armies have held 14 joint training exercises in 2024, almost twice as many as 10 years ago. Mas marami na. Last Ganun nila napaunlad talaga yung sandatahan nila, no? week, Chinese military officials watched Russia and Belarus's Zapad 2025 war games, where Russia showcased high-altitude airdrops of heavy gear that China plans to replicate. Xi Jinping has Magaling pa naman gumaya ang China. Kayang-kaya talaga nila yun. repeatedly said that bringing Taiwan under the Chinese Communist Party is essential to Beijing's national rejuvenation. To achieve this, he has pushed the military to modernize faster and be ready to fight and win wars. U.S. intelligence reports suggest that China aims to be capable of seizing Taiwan by 2027. Lapit na. Alam naman natin, di ba, etong Taiwan, ayaw nila na mapa-under sila rito sa China dahil separate nga sila, 'di ba? Sovereign independent sovereign country ang turing nila sa sarili nila. Pero ang sabi ng China, amin 'yan. Kami may-ari diyan, one China policy. Ang tanong, pag nagtagumpay kaya ang China na masakop ang Taiwan, magiging komunista na rin kaya ang Taiwan, no? Syempre mawawala na ng presidente doon kasi magiging isa na lang 'yan, si Xi Jinping na rin ang magpapatakbo doon, mga tol. Diba? Kaso hindi natin maiiwan o aalis sa isip natin na hindi pwedeng hindi maging madugo yung ano na yan, pagsakop na yan kasi papalag itong Taiwan. Diba? Nitong nakaraan nga gumawa sila ng missile, diba, kasama ang US. Diba? Gumawa sila ng kanilang pangdepensa
At meron din silang talagang sariling pandepensa at nagde-develop sila ng kanilang sarili. So hindi natin alam mga tol kung ano ang mangyayari dyan, pero sana hindi madamay ang Pilipinas, di ba? Lalong-lalo na alam naman natin merong mga base rito sa Pilipinas, mga base na kung saan nandoon yung mga gamit ng Amerika. Baka punteryahin ng China yon para hindi makaresponde agad-agad ang Amerika sa kanila. Madadamay talaga Pilipinas, no? Anyway, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.